Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Alam niyo magandang topic na inimpress ng Panginoon sa aking puso, sa aking isip ay yung tungkol po ba sa yung relasyon pa rin sa Diyos. Siyempre, alam niyo ito ang pinakamahalaga na mapag-uusapan ng masasabi ng tao o maidadaldal ng tao. Hindi dahil siya ay may sakit sa isip o bakit siya sobrang panatiko na kinikwento niya. Well, ganito ho yan. May mga tao talaga na may relasyon sa Diyos, merong taong wala. Kasi yung taong walang relasyon sa Diyos, kahit anong pilitin mo dyan na mangaral o mag-alagad, hindi mag-aalagad yan. Wala kasing laman yung puso. O walang nakatira sa katawan, wag na yung puso, walang nakatira sa utak, walang kumakausap sa kanya inside the body. Hindi templo pa ng Diyos yung katawan niya. According to the Bible, ang ating katawan siyang templo ng Holy Spirit. The Holy Spirit guides us, teaches us. Yung Holy Spirit na siyang nagdidikta, nagtuturo sa atin. Yan ang nagpapagawa ng mga bagay. Kung wala ang isang tao, that's the presence of God. That's God na nag-share sa iyo, nagnganga-usap sa iyo umaga pa lang kung nagda-drive ka kung anong ginagawa mo. So sa bawat nakikita mo, sa bawat taong nakakausap o nakikita mo, God is impressing something. God talks to you about the man, about the incident. Ganun po yun. Kaya yung taong walang espiritu ng Diyos, wala pa ho kay Kristo yan. Mahirap ipaliwanag pero ganun lang kasimple. If you have God in you, there will be God talking to you, guiding you, instructing you, ganun. Ay yung ibang tao kasi, nagkakaroon lamang ho sila ng God kapag nasa simbahan. Kapag nagbasa na ng Bible, naghanap ng Bible, nagbasa. Yung God of the Bible na kinikilala nila. Pero minsan din nila maintindihan yung Bible. Minsan, alam nilang may kwento, but walang epekto. Ganun eh. Halimbawa, nangangaral. Kahit anong kuha mo ng aralin o ipangangaral mo na ready na nabibili, outlined, walang dating, walang epekto, walang diin, maski anong diin o padyak o ano mo, wala. Walang epekto ka rin. Wala kasing indwelling Holy Spirit, walang hinting yung mangangaral o walang sinasabi ang Diyos na dire-diretso. Siya lang yung naghahagilap, ano pa bang idudugtong ko? Ano pa bang sasabihin ko? Mahirap ipaliwanag again, pero ganun nag-work ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Dahil pinangako ng Panginoong Hesus, the Holy Spirit ay darating pag-aakyat niya ng langit. Antayin ninyo. Yan ang magagabay, magtuturo. Yan ang kasama nyo up to the ends of the earth sa inyong pangaral, pag-aalagad. Kung wala, hindi ka pa binabaan, wala namang magdidikta sa'yo, kundi yung tulaking ka nung nakatataas sa'yo o hikayating ka, konsensyahin ka, wala pa rin nangyayari kasi walang living God sa body. Kung ang Diyos ay natanggap mo na at tinanggap mo, sabi nga ng Bible, no? As many as received Jesus Christ, He gave the right to become children of God. John 1:12 and then yung John 3:16, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ganun na lang, binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya di mapahamak, magkaroon ng buhay na wala hanggan. So kailangan tanggapin, sumampalataya. Pero bakit sumampalataya? Bakit naman tinanggap ko? Bakit wala naman ako nangyayari? Tumanda na ako't lahat. Wala nang nakita sa akin ang aking mga anak. Di na ako nagbago. Nagpatuloy ako sa pagkakasala. Nasaan ang Diyos sa buhay ko? Maraming ganyan na tao. Tumigil na. Wala naman. Pare-parehas lang ang relihiyon. Pare-parehas lang sila ng mga mangangaral. Pero nabubuhay din sa kasalanan. Walang katuwirang kabanalan. Nanawa yung iba. Yung iba naman patuloy na nag-angkin na meron silang Diyos at patuloy na nag-angkin na meron silang kaligtasan. Patuloy na nag-angkin na napatawad sila at sila ay may Holy Spirit even though wala. Ang requirement ko kasi sabi ni Pablo at saka ni Pedro pala at saka ni John the Baptist sa unang bahagi ng aklat ng mga yung gospel, yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kung saan nangangaral si John the Baptist sa mga kailugan at nagbabautismo siya. Nung tinanong siya ng mga tao na
anong gagawin nila para maligtas? Sabi niya, anak kayo ng ulupong, sabi niya. O tunay nga naman, anak ng ulupong, dahil nung nagkasala si Eva at Adan, tayo ay naging anak na ng diablo. Okay, ng ulupong o serpent na tinatawag. Sabi niya, gusto niyo palang maligtas? Ha? Magsisimula kayo sa inyong kasalanan, tumalikod sa kasalanan, magpabautismo sa tubig bilang kapahayagang patay na kayo at susunod na kayo kay Kristo. Hindi na ho yung babalik-balik pa sa kasalanan. Yung susundin na yung gusto ni Kristo, kaya nga mananampalataya na eh. Susunod na, hindi yung maniniwala lang, pero tagagawa na siya ng gawain ni Kristo, representative na. Ang sabi naman ni Pedro doon sa Acts chapter 2, sabi niya, nung nawala na si Christ, ay sabi niya, nung nangaral siya at sabi ng mga tao, nagulumihanan, sabi niya, anong gagawin namin para maligtas? Magsisi kayo sa inyong kasalanan, tumalikod kayo sa inyong kasalanan, magpabautismo sa kayo sa tubig bilang kapahayagan kayo mamamatay na at kayo kay Kristo na at hindi na kayo mabubuhay sa sarili niyo. Oh, ganun din. Sabi niya, diyan kayo palang mapapatawad sa inyong kasalanan at diyan kayo bababa ng Espiritu Santo. Kaya ang daming mangangaral, wala pang Espiritu Santo, hindi pa napatawad. Dahil hindi pa nagtunay na nagsisi ng kasalanan, tunay na tinanggap si Jesus, tunay na tumalikod sa kasalanan, o nagpabautismo sa tubig, nagpapatotoo na siya ay patay na at susunod kay Kristo. Pero, mangangaral na. Yung pastor na, ministro na. Yun ang problema. Hindi ganun ang aral ni Kristo at ng kanyang mga alagad. So kung may tao, ang tao ay may Diyos na o ang isang Kristiyano ay nagsuko na ng buhay kay Kristo, yan ang pinakamahalagang bagay. Maliligtas ka sa kasalanan mo. Kahit anong bites mo sa mundo, hindi ka maliligtas. Maski yan ang pangtulong ang gawin mo sa kapwa mo, hindi ka maliligtas. Kaya nga bumaba si Kristo upang yung kasalanang nakakulapol sa iyo, walang matuwid kahit isa. John 3:10, John 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Ama. Sabi niya, kaya si Kristo ay bumaba. Tanggapin siya bilang Panginoon, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. At sumunod, hindi rin naman pwedeng hindi ka susunod. Hindi pwedeng magpatuloy ka sa pagkakasala, may puputulin din. Merong isusuka. Merong hindi kasi genuine. Akalain nila genuine sila. Kung nangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ni Kristo, kala nila ligtas na sila. Kung sila ay nag-alapropeta, nagpagaling na may sakit, akala nila ligtas. Ano sasabihin ni Kristo? Di ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa aking harapan mga mapaggawa ng masama. Mateo 7:21-23. At sabi niya, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lang, quote and quote, yun lang, tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Marami yan. Hindi ho yung isa lang ang gagawin mo, hindi lang yung pag-aabulo eh. Hindi na ako magsishare, hindi na ako magpapatuto. Patuto kayo ho, ilaw ho kayo. Sino bang loko-loko o walang utak o walang Kristo sa puso na nagsabi sa inyo, sila lang ang mga ngaral at kayong membro ay hindi na. At kayo ay hindi magpapahayag ng bibig ninyo, hindi kayo magpapatuto, gagamitin ng kamay, paa. Sino? Alam nga naman siya na pupunta sa eskwelahan ninyo. Siya ang pupunta sa trabaho ninyo. Saan pupunta sa bahay ninyo? Kung ayaw nyo papuntahin din siya sa bahay ninyo, kayo ang magsisilbing ilaw sa mga anak, sa komunidad. Patotoo kayo, representative, ambassador nga kayo ni Kristo kinatawan kayo kung may kaibigan ka, may kumpare ka, may pagkakataong nasa kasalanan yung taong kaharap mo o hindi pa, alam mong hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, mali ang aral niya, baluktot, pagano yung aral niya. Diba? Hindi na maaral ni Kristo, may dagdag, may bawas. Wala siyang relasyon, hindi siya nagpapatutuo sa Diyos niya. Di, kailangan mong patutuhanan siya ng Diyos mo kung meron ka. Kailangan ipakilala mo, kailangan mong pag-usapan, kailangan mong tanungin. Pag may pagkakataon, huwag ka naman yung abrupt na kung saan na lamang na hindi naman naaakma, ay bira ka ng bira. Aagaw ka ng mic, bigla ka magsasalita. Hindi naman ganun. Mayroong selebrasyon, hindi sa pagkakataong tinatawag ka talaga ng Holy Spirit na magsalita, kausapin siya, maski mayor pa yan, maski sinong politiko yan, maski sinong kaibigan mo o classmate o teacher mo yan, kung talagang ikaw ay naas sa Diyos na at gusto ng Holy Spirit na, ng Diyos na i-share mo ang kaligtasan mo, i-share mo, maliban lamang walang Holy Spirit sa'yo. Kaya walang makita sa buhay mo yung mga anak mo o mga pamangkin mo o asawa mo dahil wala ka pa. Kaya
Kung may Diyos ka, yan ang pinakamahalagang ikikwento mo na naligtas ka ng Diyos mo, ikaw ay binago. Kung hindi ka naman binago, ano pang ikikwento mong ibinago ka? Ayaw mo magkwento kasi hindi ka nga naman nababago. Kaya maraming iba hindi nagkikwento, hindi nagpapatotoo. Dahil wala naman talaga nabago. At ang pagpapatotoo nila sa loob lang ng kapilya kasi doon siguro gustong magyabang. Yung iba naman, patotoo ng biyaya, yung puro biyaya, pero yung nabago buhay nila, naging patotoo sila ni Kristo. Walang mga ganun na patotoo. Yun ang kailangan na patotoo natin, hindi yung ikwento yung biyaya na tanggap, binigyan ka ng ganitong biyayang material o pera, financial. Mahalaga kung paano mo maaakay sila sa Diyos mo, hindi maaakay sa pananampalataya ninyo para yumaman din sila at ma-bless sila ng financial na prosperity teaching na pagpapayaman na tinuturo, hindi pagpapayaman ng pagbabago ng buhay, ng kaluluwa, ng pag-aakit, ng maakit ang tao kay Kristo. Hindi maakit sa simbahan ninyo para magkadami-dami kayo dyan, magsosyalan kayo, magpagandahan kayo ng damit, ng yaman, magpagandahan kayo ng galing ninyong kumanta o mangaral o kung ano-ano, hanggang magkalabo-labo, magkaaway-away kayo dyan, hanggang pagkapirahan nyo yung mga gawain ng Diyos. Hindi ganyan ang gawain na itinitindig. Iyan ay para o samahan o kahit maliit na koral yan o baboy o nakural o di kaya yan ay nilinis niyo o di kaya yan ay sala ninyo o kitchen ninyo, kusina ninyo o sa labas ng bahay ninyo, kung kayo nagkakatipon bilang tunay na mga anak ng Diyos, kayo ay magkakapatid kay Kristo. At ang hangad ninyo ay lumakas ang isa't isa, hindi magpayabangan. Dapat bawat bahay nga talaga doon dinadaos, kaya si Kristo pumapasok ng mga bahay at gaya kay Sakeo, gaya sa bahay ni Lydia, yung mga alagad ni Kristo, dahil talagang doon dapat ma-establish ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, at makita ng mga anak sa pamilya at ng kapaligiran. Hindi doon tayo sa simbahan na natuto na yung taong maging tamad at doon na lamang gawin, mag-donate ng lupa sa simbahan, pagandahin ng simbahan para makaakit daw. Kahit anong ganda ng simbahan, hindi makakaakit yan kung bubulok-bulok ang buhay, kung walang Kristo at nagpapatuloy sa pagkakasala. Tapos ipapangaral pa na ang simbahan daw ay ospital. Kabulukang aral yan, hindi yan ginagawang ospital. Yung si Kristo ang doktor na gagamot sa pagkakasala ng tao, pero ang simbahan hindi yan. Pwede yan maging lugar ng magnanakaw, pwede yan lugar ng mga kinakalakalang salita ng Diyos, negosyo. Kaya nga tinaob ni Kristo ang mga lamesa doon sa templo dahil ginawang negosyo at lugar ng mga kriminal yung bahay panalanginan, yung templo. So kaya ang mga Kristiyano ay natamad, naggawa ng mga ganyan. Pero sa bahay nila wala si Kristo, paglabas ng simbahan wala si Kristo. Wala ring naaakay. Siguro pag may kaibigan, akayin nila ayain nila. At bahala na yung mga ngaral na mangaral na mangaral. Siya, hindi masama rin ang patotoo niya pagkasama na naman niya yung inaya niya sa kapilya doon sa trabaho nila. Dilim pa siya. So tayo ang liwanag ni Kristo, tayong representative ni Kristo. Tayong sa bahay natin, mararamdaman dapat si Kristo ng mga anak, mararamdaman ng ibang papasok. Ang buhay natin ay patotoo, hindi karumbihan, kasamaan. Dapat ang step ng isang taong tumanggap kay Kristo ay nagpapalago na. Hindi pa ako balak magpalago, hindi pa kasi akong tunay na nagsusuko. Ibig sabihin, hindi ka pa tunay na nagsuko. Ayaw mo rin magpalago. Hindi ka nga makakaakay, hindi mo magagawa ang nais ng Diyos. Nais mo lang pa rin ang gagawin mo. Yan ang problema. Kaya ang taong tunay na may Kristo, tunay na nagsuko, tunay na sumusunod, tunay na alagad ni Kristo, tunay na disciple ni Kristo, ayaw ang sumusunod. At hindi lang nakikinig, sabi ni Kristo, yan ang kanyang kapamilya, nakikilalanin niya. At sinabi niya na, kung hindi ka sumusunod sa aral ko, hindi ka pwede maging disipulo ko. O maraming tao akala nila disipulo sila ni Kristo, tagasunod, pero hindi naman sila tagagawa ng ginagawa ni Kristo, then hindi sila disciple. Pwede lang mag-angkin, hindi nabautismuhan man ako ng 10 beses di Kristiyano na ako, hindi ko mo nabautismuhan ko. Kung hindi ka tunay na nagsisi, tunay na tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Kristo at tinanggap siyang buong buo at kayo ay tagasunod niya at representative niya, mananampalataya niya, tagagawa ng pinagagawa niya, hindi pa kayo anak niya. Ayan ang mali kinukuha nyo lang yung gusto ninyo pero hindi ang kabuwang aral o gusto ni Kristo. Paano kayo maging tagasunod ni Kristo kung tagasunod naman kayo ng dyablo?
Kaya ang may Kristo talaga sa puso, sa buhay niya, ipinangangaral, ipinakikita niya sa buhay niya si Kristo. Okay? Layunin niya makilala si Kristo sa buhay niya. Ay yung iba, hindi naman nila layunin makilala si Kristo sa buhay nila nang kasama nila sa opisina, nang kasama nilang teacher, nang kasama nilang mayor, nang kasama nilang konsehal, nang kasama nilang barangay official. Hindi. Kahit nakikita nila na nasa kasalanan itong mga taong nakikita nila, ay hindi rin nila alam i-detect kung kasalanan ang ginagawa ng taong nasa harap nila o ng anak nila. Hindi nila alam na baka ligtas na yan. Pero kahit gumagawa ng kasalanan, ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ng Panginoon, ay wala pa kay Kristo. Ha? Wala pa yan. Nagtutuloy ka eh. Hindi na dapat nagtutuloy. Yeah, that's one of the requirement o marka ng isang taong na kay Kristo na hindi na nagtutuloy sa kasalanan. Lumalago na yan, nagpapalago, nag-aapapakay sa matuwid, sa hindi bulag, sa hindi mahalay. Yan. Ha? Sa hindi kalakal ang salita ng Diyos. Ha? Yan yung taga-akay niya, hindi asong gubat, hindi mananalakay, hindi rapist, manyakis, magnanakaw ng bagay o material o mga posisyon. Marami hong ganyan na nagnanakaw pa ng lupa, nag-aangkin ng hindi kanilang dapat angkinin, mapaghangad, makamundo. Walang taong nakikristo na ganyan pa rin na makamundo. Kalaban ng Diyos ang kamunduhan ni Kristo, ang kamunduhan ng pagiging makasalanan o masama. Kaya dapat lumayo kayo dyan, talikuran, i-resist ang devil, tanggihan, do not give the devil a putol. Ikaw naman, wala ka nang ginawa kundi pagbigyan ng dyablo, pangunahin ng dyablo sa buhay mo. Kaya iniwan ng Diyos si David eh. Kaya iniwan ng Diyos si Saul eh. Buti lang si David nagbalik. Si Samson buti lang nagbalik. Buti yung kalibughang anak na kinikwento ni Kristo nagbalik. Naputol na yun. Muling ibinalik lang ang singsing, pati ang damit. Hindi niya sa karapat-dapat. Alam niya yun. Maraming tao baluktot ang aral. Talagang baluktot. Na pinagbibigyan nila yung kasalanan nila na kalooban ng Diyos. Hindi. Na okay lang. Na magsisi lang pero ituloy-uli. Hindi kikilalanin yan. Sabi ni Kristo sa huling araw, Revelation 21 and 22, ang tao ay magpapakasama, ang banal magpapakabanal, ang matuwid magpapakatuwid, ang masama magpapakasama. Hindi maliligtas sa nagpapatuloy sa pagkakasala. Ayaw nilang basahin yung mga babala ni Kristo at ng mga alagad. ang gusto lang nila by grace ligtas, forever na yan. Hindi. Kung tunay ka naligtas, tunay kang sumunod, nakikita sa buhay mo may marka. Akala mo may marka ka, tinanggap mo, forever ligtas ka, ni hindi makita ang marka, ni walang indwelling Holy Spirit na nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos because may Holy Spirit na nakatira sa iyo. Sa Romans chapter 8, kailangan makita, yan ang magpapatunay sa iyo, yung banal na Espiritu, na sa Espiritu mo na ikaw nga ay anak na ng Diyos. Kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Kaya nga wala kang may kwento walang Espiritu ng Diyos na nagdidikta sa iyo Hindi, tamad lang ako kaya hindi ako makapag-share. Kung may Kristo ka na, Diyos na yan hindi yan tao ikakwento mo yan. Di ba? May girlfriend ka, may bagong sasakyan, dinadaldal mo. Di ba? Tumama ka sa sweepstick. Kung tumama ka sa Diyos, ay ikaw ay nagkaroon ng Diyos. Hindi mo ba ikikwento yan? Ligtas ka, may kaluluwang buhay na wala hanggang ka. Pero hindi mo maikwento dahil wala nga naman. Kung may Diyos na laging dumidikdik sa'yo, kumakausap sa'yo, di takot ka nang gumawa ng kasalanan. Di siya sana ginagawa mo na pinagagawa niya. Lumalayo ka na rin sa kasalanan. Bakit ikaw ay larawan pa rin ng dyablo? Sapagkat ako ay tao lamang. Hindi ka rin nag-desire nung una pa man, nung tanggapin mo siya na talikuran ng kasalanan at magpalago. Paano ka nga lalago? Paano ka bababa ng Espiritu? Kung tuloy-tuloy ka sa pagkakasala. Hindi, may Diyos na ako. Kabalaktutan, kabulukang aral. Walang ganyan Kaya ang taong talagang nakikristo, kinikwento niya ang Diyos sa buhay niya. Hindi siya yung pag nasa simbahan lang o nagbasa ng Biblia o may nakikinig ng kanta. Kaya minsan may nakikita ako, nabubuhay sa pagkakasala pero gustong-gusto niyang pinapatugtog yung mga gospel song kasi nakakagaan daw ng damdamin niya. Nakakagaan pansamantala dahil ang ganda ng message Diba? Who am I that the Lord is of all the earth? Ngayon pinapatugtog Pero, tunay ba tayong sumusunod sa Diyos? Tunay ba tayong nakatira ang Diyos? O nabe-bless lang tayo sa ganda ng kanta, but hindi naman natin sinusunod? Walang Diyos na nakatira. And we are not talking about God living in our bodies.
sa ibang tao, hindi natin sinashare. Kahit simpleng pagmamarites na ikwento natin sa kaibigan, kapatid, anak, pamangkin, apo, inaanak, ha? Sa classmate, sa kaibigan na nasa kasalanan, o tanungin sila kung nakilala na ba nila ang Diyos o hindi pa, kung hindi man sila nagkakasala. Pero may manang kasalanan na dapat silang makilala ang Diyos. Kailangan, ganun ka-abrupt, ganun ho ka-decisive yung mga taong may Kristo na talagang nakakilala. They always wanted to share Christ, mag-open up about God, about heaven, about salvation. Kaya kung wala pa yung iba. Wala. 10 taon, 70 taon, 30 years, wala sila mula nung tinanggap nila. Wala silang ikinuwento. Wala kasi talaga.